umaga, East Asia. Magandang tanghali, classmate. At magandang gabi, mga ka-heartbeat. Ito po ang programa o palabas para sa mga mangmang o bobo. Utak biyaman o utak talangka. Mapanghusga at judgmental. Hindi nag-iisip at wala pang unawa na kasapi o miyembro ng social media o yung mga tinuguriang netizens. Welcome po sa #1 news and commentary program tungo sa tuwid na daan. Walang kontra sa Kontrabando! Talaga tuwid na daan? May nakasulat dun eh. Sa una ng mga namamaga at nagnananang balita, babae nagwala sa bar dahil tinatago raw ang kanyang mister na nanji-chicks. Senador Bongbong Marcos, pinag-initan sa debate ng mga vice-presidente. Ano kaya ang analysis ng ating bagong eksperto dyan sa ating bagong segment na Bagong Lipunan? Sa palakasan, ang hindi ganong pinag-uusapang last fight ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Bakit nga ba tila nilalangaw ang laban niya kay Timothy Bradley? At sa ating komentaryong kupal, hihimayin at bubusisiin ng ating security and counter-terrorism expert ang panibagong engkwentro na naman ng mga militar at Abu Sayyaf sa Basilan. Sabi nga ng kanta ng Eraserheads, marami ang namamatay sa maling akala. Isang babae ang nagwala matapos maghinala na nagtatago sa loob ng isang bar ang kanyang ka-live-in. Narito ang report. Sumugod si MJ Balbon sa isang KTV bar sa Recto na may napakagandang pangalan, Phenomenon Music Venue. Alam ko yan. Tamang hinala kasi siya na nandoon na naman ang kanyang ka-live-in. Nang hindi ito matagpuan, nag-iskandalo na umano si ate. Kinalmot niya na yung captain waiter ko, pati ako minumura, tinaob niya na yung mga lamesa. So, gumawa kami ng aksyon na palabasin na lang. Pero kwento ni MJ, siya ang sinaktan ng mga bouncer. Ito'y kahit 5 buwan siyang jaunties. Pinapunta nila ako sa loob tapos nung sinabi nilang wala, ka na, kinalagad nila ako palabas. Anong pakiramdam mo, Iha? Masakit po yung dito ko tsaka yung dito ko para po akong natatay. Giit naman ang OIC ng Phenomenon Music Venue na si Valentino Oliva. Pinagulpi siya ni MJ at ninakaw pa ang kanyang kwintas. Maya-maya, dumating na sa presinto ang hinahanap na ka-live-in na si Mariel Mogul. Hindi naman daw siya tambay sa Phenomenon Music Venue. Hindi naman po ako madalas na nagbabar. Every month lang po pumupunta ako. Pag nag-aaway lang po kami. Dagdag niya, sa Espanya siya nagpunta. Ano bang mahalagang ginawa mo doon? Kumain po kami ng bulalo, sir. Pero aminado siyang nagtalo sila ni MJ dahil sa babae. May nakita pong picture na babae, taga-bar po yun. Pero wala naman po talaga yun, sir. Sa bar lang po yun. Ang pagkakamali niya, Na-save po, hindi po nabor. action! Ramon Bautista, News 5, Kontrabando. Matindi yan. Ang lesson dyan, Ano na pangalan niya? MJ Balbon? Balbon. ang lesson dyan, huwag kang Papahuli. papahuli. At ano yung sunod na batas? Huwag aamin. Pag nahuli, wag aamin. Kasi daw nakasave. Paano ba masisiguradong nabura? Ang gawin nyo sa mga memory card, ano? Format. Di lang format. Format, patong ng bago. Pero bago, ibang ano na, mga wholesome na mga picture na. Ang nangyayari dyan, pag finormat mo, nawawala lang yung file name. Pero nandun pa yon. Ganon. Unless hindi mo siya tatakpan ng panibagong files. Hindi sa tinuturuan natin kayo kung paano tumakas sa mga investigador ng internet. No? Ano bang binura mo, Ramon? Bakit alam mo yung mga ganyang mga bagay? Naituro lang sa akin ng mga computer forensic expert yan. Para wala daw ebidensya. Okay. Sing-init din kaya ng ulo ni ate ang mga singit natin dahil sa tindi ng nararanasan nating init? Alamin natin yan mula sa eksperto ng paasa. Pasok, Hipag, Bea. Isang nagbabagang araw sa inyo, mga kampo ng kadiliman at kamangmangan. Narito na ulit panahon na kasing wasto ng opinion mong di maaaring kontrahin ng iba. Bawal! Sige, ikaw na! Patuloy na magbabaga ang mga umaga at hapon natin sa buong bansa na magdudulot ng baha. Hindi sa lansangan, kundi sa internet. Babaha ng reklamo mula sa mamamayan ng mapanguskang lipunan na kinabibilangan nating lahat. Kaya luluha ang mga kilikili at tatagis ang mga singit.
Hoy kayo, wala kayong gimit o lakad, maligo pa rin kayo ha. Maawa kayo sa mga kasambahay at mga alagang hayop na wala namang choice kapag niyakap mo sila at hinahalikan. Kadiri ha! Speaking of ligo, pupunta po kami sa beach this Sunday sa Barangay Utacan. Kaya manood po kayo ng 9 p.m. sa TV5 kasi nakabikini si Nikki Veron Cruz. Balik sa inyo mga amoy araw na mga bayaw! Parang masakit yun, ah. Time out muna tayo Sa? sa pagsustok Teka ng muna. mga... News brief muna tayo. Kim Hinares, sisibakin ni Bine sa pwesto pag nanalo. Sibaka na! Time out muna tayo sa pagsustok sa mga Instagram account ng mga atleta. Balita muna tayo sa boxing kasama ang singlamog ng betlog ni Bradley. Eto na si Bart sa kanyang sports segment na... Balls! Watch up banana ketchup, hu. Huling laban na ni Papa Manny Pacquiao noong linggo. Babayo na sa boxing ang isa sa mga pinakamagaling sa kasaysayan. Sisiw lang ang pagkapanalo niya kay Timothy Bradley. Tila mas pinagpagwisan pa siya kapag nagbibidyoke. Pero giniit ni Pacman na ito na ang huling laban niya. Kung totoo nga ito, natapos ang kanyang karir sa record na 58 wins, 6 losses at 2 draw. Kahanga-hanga rin talaga ang naging karera niya mula sa pagiging payatot na last-minute replacement noong 2001 hanggang sa kaisa-isang 8 Division World Champion in history. Talagang inspirasyon siya sa buong mundo bilang boksingero. Take note, boksingero, hindi politiko. Maiba pa rin kasi na Alan Bitter kay Tano sa huling laban ni Pacman. Ang masama, mga kababayan pa niya ang tumira sa kanya. May mga hindi pa rin makamove on sa mga sinabi niya tungkol sa mga same-sex marriage. May iba na hinaluan ang politika ang kanyang farewell fight. Hindi ba pwedeng ipagbunyi na lang natin muna siya bilang boksingero sa kanyang huling laban? Deserving din naman siya. Respeto lang mga tungaw. Simple lang naman, kung ayaw niyo maging senador si Papa Manny, huwag niyo siyang iboto. Pero huwag niyo rin baliwaliin ang mga nagawa niya para sa ating bansa sa kanyang pagiging boksingero. Sapakin ko kayo sa bayag eh. Gusto niyo? Maraming salamat, Manny Pacquiao. I love you. Ilang linggo na lang, halala na at bilang bahagi ng aming advokasya na tulungan ng mga tinatamad manaliksik sa mga ibobotong kandidato, ito na ang batikan sa pag-interview na mas kupal pa, easy, kay Teddy Boy Locsin. Uy, mabait yun. Boss ko dati yun. Pasok, generoso, kupal. Mga kupal, narito muli ang isang episode ng walang arte, walang potot at walang kabang interview sa mga nais maging pinuno ng bansa. Ito ang Kupal Test. Sa edisyong ito, makakasama natin ang malupit na academic author at global activist na galit sa pang-paternity na style na pamumuno ni Pinoy. Ang dating kongresista na si Walden Villo. Hi, Sir. Patrolman Kupal. Kumusta ho kayo? Magandang araw po. Magandang araw rin. Congressman Villo, unang tanong, ano ang top 3 mong advokasya sa pagtakbo bilang isang senador? Una ho, yung tinatawag natin na Security of Tenure Bill, yung tapusin na natin, wakasan na natin ang contractualisasyon para magkaroon ng regular ng trabaho para sa ating mga manggagawa. So yung pangalawa, kailangan na magkaroon tayo ng mga batas na nagpro-promote ng food security, no? Kasi alam naman natin, wasak na talaga ang agrikultura natin. At unang-unang napakahalagang batas yung reforma agraryo. At pangatlo, kailangan talaga ng libreng edukasyon para sa lahat hanggang sa college level, no? Ano ang pinagmalaki mong nagawa sa Kongreso? Unang-una ho, yung tinatawag natin na Reproductive Health Bill, yung RH Bill, kailangan ho yan para sa karapatan at kalusugan ng ating kababaihan. Pangalawa ho, yung Comprehensive Agrarian Reform with Extension Law para makompleto na yung agrarian reform. Pangatlo, yung Marcos era Human Rights Compensation Bill na nagbibigay ng karapatan para magkaroon ng kompensasyon mula sa gobyerno yung mga nabiktima ni Marcos, yung mga na-torture, yung mga na-rape, yung mga pamilya ng mga namatay, pinatay ng martial law regime. Kailangan ho nila yan. 75,000 ho, nag-iintay ng compensation dyan. No? At gusto ko rin ho sabihin na ako rin ho yung naging author ng amendment to the Absentee Voters Act na nagbibigay ho ng pagkakataon na bumoto sa ibang bansa
habang nasa labas ng bansa yung ating mga OFW dito sa halalan ng 2016 at iba pa mga halalan. Malayo ka sa mga survey kumpara sa iba mong mas kilalang mga kalaban. Kampante ka rin ba na manalo? Well, sa tingin ko mananalo tayo riyan. Ang problema lang kasi ngayon, napakalaki ng perang ginagastos ng mga kandidatong ito. Naririnig mo lagi yung pangalan nila sa television o sa radyo every 15 minutes. Labor-intensive yung kampanya natin. Talagang pinupuntahan natin house to house. Kaya ito mangyayari rito, yung lakas ng masa nakareto sa lakas ng pera. Sa tingin namin, yung lakas ng masa ay magtatakumpay. Panguling tanong, ibulong ko na lang. Sagutin mo na rin ang pabulong. Anong gagawin mo pag manalo si Pacquiao? At dahil dyan, sir, game ka sa Kupal Test. Pasado na po kayo, sir. Maraming salamat Patrolman Kupal. Sige, sir. Yan ang mga pang-senador na datingan. Huli nating pag-usapan ang nakaraang debate ng mga vice presidentiables kasama ang ating malupit, mainit ang ulo. Grabe, mainit ulo lagi ito. Analyst. Solid yan. Solid yan. Si Coach Maki sa bagong lipunan. Magandang umaga, bagong lipunan. Magandang umaga, mga punks. Kaya hindi umaasa sa itong bahay na to na itong mga bastos na aktivista nung vice presidential debate nung isang linggo. Hiningal ako Bakit nyo naman binastos ang kaisa isang anak na lalaki ng best president ever Inggit lang kayo dahil number 1 sa survey si BBM. Kaya kung ano-ano mga shit ang mga binabato nyo. Buti na lang cool at hindi napibi ko na kandidato ko. Yan talaga ang mga namang matalino at may breeding na politiko. Hindi yan papatoy sa isang pipitsugan taga-tagig gagaya mo, Alan Peter Cayetano. Tatay ni BBM naging dakila dahil magaling na sundalo, abogado, mambabastas. Yung tatay mo, sumikat lang dahil sa TV show. Punyeta, bayaran nyo muna utang nyo kay Enriling Kahoy. Sino nagsabing ko na pang mga Marcos? Iuntog ko dito sa muscle ko. Nakakay na ngak-ngak hanggang ngayon wala naman kayong puweba. Magmubo na nga kayo, mga buwaka ng ina nyo. Di mo usad-usad ang bayan na to dahil sa mga tulad nyo, mga ulul. Kaya talagang mga aktivistang komunista, alam nyo ba na kaya lang naman nag-martial law si Marcos dahil sa inyo? Doon na lang kayo sa North Korea tumira, mga ignorante. Sayang para sa inyong mga magulang nyo. Respeto lang. Ano ngayon kung hindi ko inabutan ng martial law? Sabi nung tatay ko, bago siya nakakulong dahil sa pagbebenta ng shabu nung 1 taon, mas mura daw bilihin noon. At napakapayapa, walang krimen. Hindi ko inabutan ng martial law. Nag-research naman ako sa Facebook Kung hindi dahil sa Facebook ay matagal na akong mangmang. Gaya ng mga Aquino Noitats dyan ng mga host ng programang ito. Magkano ba mga bias? Mga hindot na bias? Mga bias kayo? Masyadong mainit ang damdamin ni Coach Maki. Kaya naman, para palamigin ang ulo nating lahat, tawagin natin ang ating honorary hipagi sa kanyang segment. Kasama si Bea, ang Yamite! Yamite! Konnichiwa, contrabanders! Welcome to our segment called Yamite! We will be learning some basic Japanese with our special guest, Maria Zhao! What does Hokage mean? Hokage. Hokage? Yeah, is that a ninja? Hokage? What's that? Oh. What's Hokage? What does Hokage mean? What does Hokage? Okay, if you're meaning a Tokage, it's a lizard. Oh. It's in... I don't think that's what a lizard, mean. but Hokage. What's Hokage? I want to know. Oh, okay. Yeah, the viewers will just tell us what it means. Yeah. You could like internet. Yeah, so you guys will Hokage, you will what is teach it? me and Mario what Hokage means. Yes. Please. Kung may internet action star, nako, may mga tinatawag na internet sensation. At kamakailan lang, kumalat ang video na ito. Ako ang joga ng buhay mo. Ako ang joga ng buhay mo. At para makilala natin ng husto ang babae sa likod ng awiting Joga ng Buhay Mo. Eto na siya, through Skype, si Binibining Casey Gregorio! Hi, Casey! Hi, Casey! Hello po.
Sa Amerika ka ngayon, ano? Ilang taon ka na naninirahan dyan? 4 years, 5 years. 4 years. 4 years. Saan ka sa States? Sa Pennsylvania. Hindi, naku, dyan si Dracula! Dyan si Dracula, tol! Pennsylvania. Pennsylvania ba yan? Sa dinami-dami ng mga kantang Pilipino, bakit yun ang napili mong awitin? So, kasi nagme-musically ako. So, nauso yung mga Skastakli, mga OC Dogs na song. So, parang pinalitan ko na lang. Lagi kasing tawag sa akin, Joga. Hey! Bakit naman? Bakit ka naman nila Walaan ko kasi mahaba buhok mo. Kasi malaki. Malaki yung ano Kasi ang tinitignan namin yung mukha mo, ang ganda kasi. Ano yung malaki? Hindi namin napapansin. Yung hinaharap. Casey, tayo lang naman, ano? Ano ba yung measurements ng... Easy to. Kasi... Para malaman natin kung ano talaga. Yun naman talaga eh. 38D. Palakpak. Nung sinut mo ba yung video, in-expect mo ba na magiging ganito ang reaksyon ng mga magiging hit ba siya? sambayan ng social media? Actually, hindi. Hindi ko naman alam eh. Hindi ko expect na gano'n. Na galit sila lahat, gano'n. Galit sila? Bakit naman sila magagalit? Binabash nila ako, gano'n. Ay, baka na-insecure lang. Ginajudge nila ako. Ano sinasabi nila? Sige nga, sumbong mo sa amin. Malandi, pokpok, gano'n. Hoy! Hay! Yan talaga, alam mo, hindi ka nag-iisa. Nako, sanay na sanay kami sa mapanghusgang mundo ng social media. Ikaw lang. Siya, tinawag siyang Yellow Army. Yan. Oo, yan, ganyan. Casey, Mga masasakit na salita. Tama-tama at nandito ka, sasabihin natin dito sa mapanghusgang social media na to na tigil-tigilan nyo na si Casey. Kami na lang! Ako na lang! Ako yung damay dyan! Ikaw, Damay tayo! malandi ka, Ramon! Tsaka tigilan nyo na yung mga body shaming. Kasi yun na yung nila eh, natural eh. Oo Yun ang binigay sa kanila ni Lord. Anong masabi ng boyfriend mo sa katayuan mo ngayon, kalagayan mo ngayon? Ano, single po. Single. Magbunyi internet! Maraming salamat sa iyo, Casey. Wala ba siyang mga salita para sa mga bashers niya? Sa mga bashers ko, mabait naman po talaga ako. Yun. Huwag kayong mag-judge. Ayun. Sa mga supporters mo naman, katulad namin. Sa supporters, thank you. Super na-appreciate ko. Thank you. Love you. Maski kami, gusto ka namin suportahan. Kami ang sasalo sa'yo. Magbabalik ako kontrabando. Thank you, Casey. Casey! Mga bayaw, alam niyo ba na si Manny Pacquiao ay Lieutenant Colonel sa Reserve Force ng Philippine Army? Hindi rin siya umiinom ng tubig na galing sa ref, kundi tubig na maligamgam o room temperature lang. Dahil sa tingin niya, ang pag-inom ng malamig na tubig ay nakakasama sa kalusugan. Ngayong darating na halalan, malaki ang parte ng social media gaya na lang ng pangyayaring malawakang protesta noong nakaraang taon sa Hong Kong. Kaya naman, para pag-usapan kung paano makatulong ang mga app sa ating demokrasya, let's call on in Miss Marina Ascarte from Open Garden and their project called FireChat. Please, have a seat. Thank you. What is FireChat, if you may please explain? Sure. So FireChat is a mobile app. It's free. It works for iOS and Android. And what it does is it allows you to communicate for free with all the other phones around you, even when you don't have load, when you don't have signal. You mean signal, internet signal? Cell signal, internet signal. So you don't need internet, you don't need load, you don't even need a SIM card. Oh, how does that work? It works by using the radios inside the phones. So the Bluetooth and the Wi-Fi hardware, the radios, to communicate, to connect phones directly to one another. And it forms a local network that can scale infinitely to a barangay or to an entire city. Where can we download the FireChat? So you can go to getfirechat.com. Download ko ngayon. And you download it, tell all your friends, tell your family, because the more people use it, the better it gets. Do you have limitations in terms of distance? Like how long can people communicate? The initial range between two devices is up to 70 meters, but then as you add more devices, the range increases. Seriously? Yes, and then if people within this network have an access to the internet, then the application will also use the internet to relay messages. What kind of files can you send through FireChat? So you send text messages and pictures. And Yeah. very good. And you can call? You can call? No, you can't call for now. Just pictures. Just pictures and texting. Yeah. Okay, palakpakan po natin. Miss Marina. Great.
Fire Chat. 1, 2, 3, 4. Ano sunod ng 4? Channel 5. Ha? Isa-isay na natin ang mga bida sa ating top 5 sa linggong ito. Sa numero 5, ang reklamong inilapit ng isang lalaking iniwanan ng kanyang misis kay Idol Raffy Tulfo. Ano po ang dahilan bakit niyo po siya iniwan, ma'am? Pagod na po ako. Pag nag-aaway po kami, minsan may time na nananakit siya sa akin at saka alcoholic po. Matagal na panahon na po yun, Meng. Alam mo yan, Meng. Matagal na panahon na yan. Halos di na tayo nagkikita sa bahay, di ba? Alam mo sa sarili mo yan kung bakit ako. Hindi ako bababa ng bahay. Alam mo sa sarili mo yan. Noong ko pa sinasabi yan. Meng, December. Huwag mong hintay, may hangganan din ako. Dapat, Meng, kung gustong bumitaw, December pa lang, niloloko mo na pala ako. Nung nalipat ako. Alam mo sa sarili mo yan. Huwag mo akong bigyan ng dahilan. Ikaw ang nagbigay ng dahilan. Ikaw ang nagpus sa akin kung bakit maging ganito ako. Kaya nga nung nalipat. Alam mo, hindi ko gagawin to. Alam mo sa sarili mo yan. Nakakapagod ng pakisamahan. Ilang beses na ako nakiusap sa'yo. Ngayon, hinihintay mo yung final decision ko yan. Diyan ka pa humarap? Oo, dahil na mahal kita, Meng. Lahat gagawin ko kahit kahihiyan na harapin ko para sa alang-alang sa mga anak natin. Yung background music na nagdala doon. Ang tindi nun. Wala akong masabi doon. Nakasanglas pa eh, no? Hindi lang pala. Parang hindi makikilala eh. Para Hindi saan ko pa rin yung... eh. Akala ko yung mga reklamo lang sa kung ano-ano. Pwede pala magreklamo. Dapat pa nga ng television. Sa numero 4, ang pwestong ibibigay ni Mayor Duterte kay Secretary Mar Rojas kung sakaling pala rin na maging presidente. Plano nito si Rojas na ilagay sa MMDA or LTO chief? Hindi, gusto niya mag-traffic. I will make him head of the traffic. Nakita ko siya nag-traffic eh. Sa isang magaling. Hindi lang magaling mag-traffic yan. Pwede rin siyang ma-appoint bilang Secretary of Agriculture. Pwede rin, oo. Kasi nakita yun, marami dalang sibuyas eh. Department of Transportation Pwede din. rin, oo. Yun nga lang, kasi nagbumotor siya. Sa numero 3, ang mabenta sa kampanya ni Senador Tito Soto. Naku. Bakit? Uy! Anong maraming nakakahiya sa kanila? Anong maraming asawa? Hindi po totoo yan. Huwag kayong maniniwala. Gamay lang. Anong gamay? Ha? Anong gamay? Gamay lang, Usara! 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 Ano yun? Usara! Ano yung sabi niya? Ramon. Hindi, mga taga-Cebu talaga sila, di ba? Mga Soto. Ang lolo nila ay senador, kung di ako nagkakamali. In fact, Vicente Soto. matindi yung litrato niyan. Official picture natin, oh. Sa numero 2, ang tawag ng mga taga-Laguna kay Attorney Lorna Kapunan. Anong pangalan natin? Hindi niyo alam ang pangalan ko. Hindi po Katipunan. Kapunan po. May nagsabi dyan, Lorna Hapunan. Hindi rin po Hapunan. Ang code lang dyan, siguro, baguhin yung campaign slogan niya. Di ba ang tawag sa kanya ni Isko noong isang linggo, ang babaeng kinapon. Basta yung root word, kapon. Kapunan. Madaling matandaan. At ang nanguna sa ating top 5 sa linggong ito, paano ikampanya ng isang tunay na Pilipino ang kanyang ina na si Grace Poe. Ang gusto kong sabihin, opo, bago ang nanay ko. Pero kung gusto natin ng pagbabago sa ating bansa, kung gusto natin ng pagbabago sa sistemang pampolitika, edi kailangan natin ng isang kandidato na bago rin, independent at walang bahid ng korupsyon. At si Grace Poe yan! Daghang salamat sa inyong tanan! Maraming salamat. Thank you so much. They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me want. Alam niyo yung sino naalala ko doon sa anak ni Grace Poe? JC Bonin. Tito ka talaga. Diba? Sabi ko na yun, sasabihin mo eh. JC Bonin. James Reid na ngayon. Okay, sa puntong ito mga kapatid, kikilalanin natin ang ating Hipag Trivia Girl of the Week. Tawagin na po natin siya, si binibiding Irene Mish. Upo ka, Miss Irene.
po kayo. Ay, Hello. Irene ba? Tamang pronunciation? Aaron. Sorry. Aaron. Yung Mish, tama? Mishe? Mish. Mish. Saan magaling pangalan mo? Aaron, real name ko kasi is Karen. 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 Alam mo ba yung pangalan ng asawa niya? Aga. Ang puso niya sa mga Karen. Karen. Ito yung mga picture niya. Tingnan natin yung larawan dito. Ay, ganda naman ng couch. Siya ba yan? Uy, siya yan. Siya nga. Pwede ba Summer. magtanong ng political question sa'yo? Huwag mahirap, sige, Ano ba sige. ang vital statistics mo? By 36, 25, 35. Palakpakan tayo lahat. Kung may babaguhin ka sa sarili mo, ano yung babaguhin mo? Ugali, physical na kaanyuan, yung karupukan. Oo, yun siguro. Ano po ka ba? Madali kang ma-inlove. Hindi ako madali ma-inlove. Mahirap ako ma-inlove, pero once na in-love ako, Sagad-sagara na. oo, ganun. Pero mahirap ako ma-inlove. So yung huling nanakit sa'yo, binigay mo lahat talaga. Kasi alam mo na, Masakit talaga sa dibdib. hardcore eh. Oo, Siyempre masakit. Huwag mo dapat dibdibin yung mga bagay-bagay. Kasi maganda pang hinaharap natin sa buhay. Yan. May bukas pa. Dapat lahat ng umbok sa tadhana natin, dapat, alam mo, nilalagpasan natin lahat ng mga ganyan, di ba? Ikaw ba ay may karelasyon na? Ngayon, meron. Diyan ka na! Dala mo yung tinapay, R.A. Pengi! Akin na nga to! Nagugutom na ako eh. Pengi, tinapay. Akin na kayo, Mike. Hiniram mo lang yan, Kayo. Bago pa lang yon, nagsisimula pa lang, pwede pang ano. Ayun! Ano pa lang, getting to know pa lang. Oo, sige, sa'yo na ulit. Okay. Tinapay. Okay, palakpakan natin si Aaron. Aaron! Maraming salamat. Ako po, si Neroso Kupal. Oo, alam ko, Kupal ang pangalan ko. Pero hindi naman kasing kupal ng manhid na gobernong ito. Ito na naman tayo eh. Nalagasan na naman ang mga trupa natin sa Tipo-Tipo Basilan. 18 sundalo ang napatay. Samantalang 5 lang ang abusayap. Di ba? Bakit nangyari ito? Malamang may isa na namang bobong nagpatakbo ng operasyon. Sino ba namang gago ang magpapalusob sa trupa na alam naman nila nung una pa lang nadihado pala sila dahil sa mga kamangmangan ng mga nagpapatakbo dyan, unti-unting naplalagas na parang bulbol ko ang mga tropa natin. Ang kabalintunaan nito, namatay ang mga magigiting nating sundalo sa araw mismo kung kailan ipinagdiriwang ang araw ng kagitingan. Bakit ba lagi na lang tayong namamatayan ng tropa dyan sa Mindanao? Sa tingin ko, ito ang dahilan. Mas kabisado ang mga rebelde, ang teritoryo nila, habang ang mga tropa ng gobyerno ipinapadala sa bakbakan sa Mindanao ang mga taga-Luzon. Mga batang sundalo mula Luzon na lumalaki sa pagsasaka at pagpapastol ng mga baka sa kapatagan. Mga nangangarap makaangat sa buhay sa pamagitan ng tapang at pagsusumikap. Samantalang ang mga rebelde, sanay mamundok, kaya nilang magtikol sa itaas ng puno habang nag-aabang ng babariling sundalo. Oo, may training ang mga sundalo natin, pero sapat ba? Sapat din ang mga gamit nila sa pagkipagdigma. Sa huli, hindi lang ang mga trupa natin ang kawawa, mas kawawa ang ating bayan. At yan ang isa na namang edisyon ng mga namamaga at nagnananang balita. Ito po ang programa para sa mga mangmang utak-biya na mapanghusgang lipunan ng social media. Sa ngalan ni Lord de Vera, R.A. Rivera, June Sabayton, si Bea, si Bart, si Epe, at Kupal. Siyempre, mga bisita natin, ano? Si Miss, Joga. May pangalan yun. Casey. Si Miss Casey. Si Aaron. Aaron. Ako, si Ramon Bautista. Walang kukontra sa... Kontrabando.